Saka siya nagising sa katotohanan nang madama niya ang unang sigwada ng kirot. Hindi nagaganap ang ganitong kirot sa kanyang mga pangarap. Hindi niya nararamdaman. Hindi niya alam na darating. Pero habang marahang gumagalaw sa ibabaw niya si Joseph, namangdama niya ang kabayaran sa pagkawala ng isang bagay na iyong kay tagal niyang iningatan. Waring bumakas ang pag-aalala sa anyo ni Joseph nang matitigan ang mukha niya. Hinagilap niya ng mga labi ang mga labi nito para hindi maging sagabal ang nararamdaman niya sa pag-iisang nagaganap sa kanilang katawan. Muli nabalik sa banayad na paggalaw si Joseph pagkuway nagkaroon iyon ng tila tempong nauwi sa pagbilis. Humihingal la ng bahagya ang lalaki. Waring may hinahabol na din ito na nais makatakas. Humigpit ang pagkakakapit niya sa leeg nito. Tinatalo na ang kirot na nadarama niya nang luwalhati na ngayon lamang niya naranasan. Joseph. Hinagilap ng isang kamay nito ang kanang dibdib niya at kasabay ng pagbabaro ng mga labi nito ay iniarko ng binata ang katawan sa kawaring isang nangangasang ubod lakas na tumudla at pinawala ng pana nito sa bagting. Ramdam niya ang paninigas ng kalamnan nitong yakap niya. Ang bahagyang pangangatal ng lalaki na sinabayan ng wari pangangatal din ng kanyang katawan kaya lalo siyang napayakap dito ng mahigpit. Pagkatapos na yun, kakaibang kakalmahan na noon lamang din niya naranasan. Yakap siya ni Joseph nang sa wakas ay makatulog ito. Nagising siya sa pakiramdam na nag-iisa na siya sa higaan. Bigla ang pagkabangon niya. Nasumpungan niya si Joseph sa pagkakaupo sa gilid ng kama. Waring kay bigat ng dinadala sa dibdib habang nakatingin sa niya. Napahiya siya na nakaroba na uli ito samantalang kumot lamang tumatakip sa kahubaran niya. Bagya pang ang nalis sa pagbigla niyang pagbangon. Naagapan lamang niyang tukupin sa tapat ng dibdib. Kaya hirap na hirap wari ang loob ni Joseph. At ngayong malinaw na ang takbo ng kanyang isip, naiintindihan na niya ang pinoproblema ng binata. I was drunk. Alam ko naman yun at mupayag pa rin ako. Wala kang iintindihan. Wala kang kargo. Hindi kita iipitin, Joseph. Pero bakit pumayag kang? Masakit ang dating niyon sa kanya. Parang siya pa ang sinisisi ni Joseph. Na para bang kung maibabalik lamang nito ang mga pangyayari, kung malinaw lamang ang isip nito kagabi, hindi nito gugustuhin mangyari ang naganap na sa kanila. Malungkot din ako. Pagsisinungaling niya. Titig na titig sa kanya si Joseph. Waring may hinahanap ang iba sa sagot at anyo niya. Tumayo siya at kinuha ang bathrobe sa labas. Iyon na lamang isinuot niya. Pero tiniyak niyang mahigpit itong naibuhos sa bewang. Ang bathing suit na kinuha rin niya ay ibinilot niya maliit para maitago sa katawan para walang makakita pagtungo niya sa sariling silid. Wala akong hinihilinging panagutan mo. Matatag niyang sabi rito. Ayaw niyang maramdaman ni Joseph na ito ang naiipit at siya ang nang-iipit. Kung tutuusin kasalanan ko bang nangyari, inutusan mo kong patigilin ka pero hindi ko ginawa. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng silid nang hindi hinihintay ang sagot ni Joseph. Palagay niya, kung tatagal pa siya roon kahit isang segundo, bibigay na siya, mapapaiyak na siya at ayaw niyang mangyari yun. Dahil ang gusto niyang palabasin kay Joseph, nagpasya siya kagabi ng pares ng pagpapasya ng isang mature na. Isang nasa tamang gulang na hindi pagsisisihan ang lahat pagkatapos. Kung may nahalata si Doña Cecilia sa pagbabagong naganap sa relasyon ni Joseph, pagkatapos ay hindi niya tiyak. Pero kung matunog ang Doña, hindi makakaligtas sa pansin nito na magmula pa ng umagang iyon, hindi na sila halos nagpapalitan ng salita ni Joseph sa isa't isa, ni hindi halos magtingin na tila nag-iiwasan at naaasiwa sa isa't isa. Pero wala naman siyang napuna sa John niya para isiping nakahalata ito sa pagbabago sa kanila ni Joseph. Magkatulong pa nga silang nagbik ng hapong iyon. Tinulungan niya ang Doña at tinuruan naman siya nito. Kahit huwad ay nagpakita siya sa babae ng kasigilan. Wala naman itong kamalay-mayal na kailayo ng ginagawa nila. Ang lipad ng isip niya. Ano kaya ang naiisip ngayon ni Joseph habang nasa pataniman? Ano na ang mangyayari sa kanila? Ano ang ibig sabihin ng naganap? May dapat ba siyang asahan? Hindi nga ba't parang nagsisi pa ang lalaki dahil sa nangyari? Dapat pa ba siyang manatili rito ngayon? Pasado 5:00 na hindi pa rin umuwi si Joseph, bagay nakakatuwa. Dati-rati nasa bahay na ito ng pasado 4:00 lamang o mas maaga pa. Ganito na ba ang mangyayari pagkatapos ang namagitan sa kanila? Ano ba talaga ang ibig sabihin ni Joseph ng gabing ang kininsi nito? At sabihin ng maibig? Nalilito siya. Hindi naman matanggap ng isip niya yung posibleng may kakaibang pagtingin sa kanya si Joseph. Kaya nangyari yun sa kanila. Lasing lamang noon ang lalaki at parang sinamantala niya. Ngayon ay huwag niyang umasa. Huwag nang tanawin ang namagitan sa kanila. Sa halip kalimutan.
Nalaman niya yun kung gusto pa niyang maging normal ang pakikisama sa mag-ina. Sa halip na si Joseph ang dumating, na kung mag-aalas sa isa si Eldo ang naging bisita niya. Nakainom si Eldo. Tiyak niya, naaamoy niya sa hininga nito. Dito ka na nga pala nakatira. Ang wari ng iinsultong sabi nito nang magkaharap na sila sa salas. At para ka nang amo rin. Sinipat nitong mabuti ang suot niya. Isa pang bagong damit na binili rin ni Doña Cecilia. Anong kailangan mo? Formal na tanong niya. Kung ang pag-uusapan natin ay tungkol sa damdamin mo. Sorry pero palagay ko hindi na dapat na ngayon pag-usapan. Nakainom kayo. Kahit nakainom ako, alam kong sinasabi ko. Alam kong ginagawa ko. Ibinayo ni Eldo ang isang kamay sa ibabaw ng mesa. Diyos ko naman, Eldo. Natitili ang sabi niya. Tinanggap ka rito ng mahusay. Nakakahiya naman kina Doña Cecilia kung wala akong pakialam kahit kanino. Ganun ba? Tinigbuhat sa kanilang likuran. Limon sila at nakitang si Joseph ang nasa may pintuan. Madilim ang pagkakatingin kay Eldo. Pwede ka nang umalis kung ganun. Matigas na sabi nito kay Eldo. Aalis lang ako kung kasama ko si Thea. Sigaw ni Eldo at tumayo at hinarap si Joseph. Hindi ko narinig na gusto niyang sumama sa iyo. Ano ni Joseph na banayad pa rin ang kilos sa paglapit. Napatayo na si Thea. Ayaw niyang magkabangga ang dalawang lalaki. Umalis ka na lang, Eldo. Pakiusap niya sa panahon. Inuuto ka lang ng mga murado na yan. Baling sa kanya ni Eldo. Sumama ka na sa akin. Patutuhanan naman kita eh. Napailing siya. Hindi ako tatanggapin ng pamilya mo, Eldo. Wala silang pakialam sa buhay ko. Meron. At kahit na hindi ka nila pakikialaman, hindi ko pa rin gustong sumama sa iyo. Natigilan si Eldo. Titig na titig sa kanya. Mas lalong may pagdaramdam kaysa galit. Dahil hindi mo ako mahal, napayuko siya. Para na rin sinagot niya ng oo ang tanong nito. Thea, hinawakan siya ni Eldo sa magkabilang balikat. Tami, sumugod si Joseph. Huwag, sigaw ni Thea. Huli na, nahila na ni Joseph si Eldo. Naundayan ang suntok sa panga. Bagsak sa lapag ang binata. Naglabasan ang mga katulong. Lahat ay nabigla sa inabutang tagpo. Pati si Doña Cecilia ay napalabas din sa muntik ng mapatilim. Tumayo si Eldo. Pinahid ng likuran ng palad ang dugo sa sulok ng bibig sa kamatalim na tinignan si Joseph. Swerte ka. Pare, narito ka sa bahay mo. Hindi kita papatulan. Pero magkakita tayo sa ibang lugar. Hindi kita aatrasan. Sabihin mo lang kung saan, kung kailan. Matigas na tulog ni Joseph. Hindi kita bibiguin. Tinapunan ni Eldo ng matalim na tingin ng mga nasa paligid. Pagkuway tumalikod na at nagmamadaling tinungo ang pinto. Napalapit na si Doña Cecilia. Ano bang nangyari ha? Thea, Joseph. Napatingin si Thea kay Joseph. It's nothing ma. Ayoko na lang tatanggapin pa rito ang lalaking yun sa susunod. Tumalikod na si Joseph para tungugin ang sariling silat. Gusto niyang kausapin si Joseph. Linawin ng maraming bagay. Pero laging ay parang naging mapagsolo ito. Parang sinasadyang umiwas na kung nasa bahay man ay nagkukulong parati sa silid nito. Ipinararamdam ba ni Joseph na labis itong pinagsisisihan ang naganap sa kanila? Ipinamamata sa kanya na kung may natitira pa siyang kahiyan, alis na lamang siya sa bahay na iyon, namang wala naman itong pinakikitang senyales na mahalaga rito ang nangyari at handa nitong panagutan. Napapahiya na nga siya, pero saan naman siya pupunta? Halos ulilang lubos na siya. Kung may mga kamag-anakan man ng kanyang ama't ina, ay hindi naman niya alam kung saan nangaroon at hindi niya kilala. Sabi niya sa sarili, si Joseph na lamang hihintay niyang gumawa ng unang hakbang ukol sa magiging kapalaran niya. Babalik ko ikanya si Joseph sa Maynila. Maang natanong niya kay Doña Cecilia. Isang umagang kapag aalmusal nila at nagpatulong sa kanya ang Doña na mag-gardening. Inaalisan ni Doña Cecilia ng mga tuyong dahon ng roses na alaga nito nang banggitin sa kanya ang pagbalik ni Joseph sa Maynila. Oo, anang Doña na hindi na kaya makatingin kundi sa paso ng rose na inaalisan nito ng tuyong dahon. May importante raw na aasikasuhin. Palagay ko hindi naman magtatagal yan. Ipinabahala ng araw muna niya kay nursing ang taniman. Matagal siyang natigilan. May takot na pumupuno sa isip niya na hindi niya mabigyan ng katwiran. Imposibleng hindi na babalik sa asyenda si Joseph. Imposibleng iwan ito ang ina, matakasan lamang siya. Pero paano kung ganun nga ang nasa isip ng lalaki? Kailangan niya itong makausap. Kailangan niyang maipaunawa rito na wala namang nakaambang panganib sa kalagayan nito dahil hindi siya maghahabol, na nakahanda siyang manahimik na lamang. Kung hindi niya mapapahinuhod ang binata, nakahanda siyang umalis sa bahay ng mga ito para lamang ang lalaki ang manatiling kasama ni Doña Cecilia. Bahala na lamang kung saan siya pupunta. Nag-isip siya ng paraan kung paano makakausap si Joseph. Tempo namang palapit ito sa kanila. Bisa talatang sa Maynila na ang tungo dahil rag ang gayak
Nakapares ng dati kapag sa bukid lamang pupunta. Ang libing ma. Ani ito sa ino pero sa kanya nakatingin. Sa kanya ba nito ay pinahahati ng mensahe na sinabi? Nilingon ni Doña Cecilia ang binata. Makababalik ka ba kaagad? I don't know. Depends. Depende yun sa kapal o nipis ng kahihiyan ko. Naisip niya. Excuse me ho, sabi niya kay Doña Cecilia. May kukunin lang ako sa loob. Tumango si Doña Cecilia. Pumasok siya sa kabahayan. Balak niya ay abangan si Joseph para kahit saglit ay makausap ito. Nagtuloy siya sa kusina para maghugas ng mga kamay. Nagmadali siya para matimpuhan ang pagsakay ni Joseph sa kotse sa labas. Mabutit narito ka, boses ni Joseph. Paglingon niya ay nasa may pinto ng kusina ang lalaki. Nakatingin sa niya ng maitim. Gusto ko kasing makakausap ka bago ako umalis. Hindi na ni sinabing ganun din ang gusto niya. Ang interest niya ay natuon na sa kung anong gustong sabihin sa kanya ni Joseph. Pero nasa niya ang mga kamay at hinarap ang lalaki. Ang nangyari noon sa atin, mali, hindi tama. Ang pag-alis kong ito ay may kaugnayan doon. Marami akong mali na ito tama. Hindi siya nakatugon. Napayuko siya para hindi makita ni Joseph na habag na nadama niya para sa sarili. Para niya itong kinumpirma ang iniisip niya. Kaya nga ito alis ay dahil sa kanya. Siya ang parang nagtabi rito. Hindi ka madedehado, Thea, sabi uli ni Jess. Sisiguruhin ko yun. Gusto niyang sabing hindi naman importante sa kanya kung madedehado siya o hindi. Pero tiyak niya kapag nagsalita siya ay maririnig ni Joseph ang garalgal sa tinig niya. Manatili siyang nakayuko. Lumapit si Joseph. Naramdaman niya ang paghawak niya sa kanyang balikat. Pagbalik ko, alam ko na. Nagtaka siyang may tinig na lumabas sa kanyang lalamunan. At matatag ang kanyang sagot na parang walang daluyong na nagaganap sa kanyang kalooban. Nagawa pa nga niyang magtaas ng tingin kay Joseph. Pagkasabi niyang tinilikaran na niya ang lalakot. Kahit nakaipon na ang balat kayong lakas ng loob sa pagsagot dito, parang hindi pa rin niya kayang sabihin alam na niya ang gusto ni Joseph pagbalik nito ay hindi na siya abutan sa bahay ng mga ito.